malapit na po yung Pasko, in-expect po talaga namin na marami pong tao na pupunta dito po sa PITX. And last minute na po kasi ito kasi po kaka-oath lang po ng ate ko po. So talagang biglaan lang po talaga yung pag-uwi po namin. Ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, fully booked na. Heavy traffic sa North Luzon Expressway inaasahang titindi ngayong gabi. Latest na lagay ng trapiko, alamin. Nung araw kasi medyo mabili kami, mas mabili nung maraming tao, mga ngayon kasi parang birang-bira ang naninili. Ngayon po medyo lang po, may matumal po minsan okay naman po. Di pare-parehas po. Yung online, yung iba, o malakas sa online din. Opo, yung iba. Benta ng mga nagtitinda sa Divisoria Market ngayong holiday season. Matumal, kompetisyon sa online tumitindi. We're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection and or panggamit na lang inside the bag. While the medication, we secure that, we put that into the study. Mga na-recover na gamit mula sa hotel room ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sinimulan ng siyasatin ng Philippine National Police. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kapag ganitong holiday season, kilalang takbuhan ng mga mamimili ang Divisoria dahil sa dami at mura ng mga bilihin dito. Ngunit ngayon, tumitindi na ang kompetisyon kaya ang mga vendors dinadaing na ang mas mababang kita. Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, marami pa rin bang namimili dyan sa Divisoria na ganitong oras at hanggang anong oras bukas yung mga tindahan dyan para sa mga nais pang humabol? Monica, mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito ay marami at patuloy yung pagdating o pagdagsa ng mga mamimili dito sa Divisoria Market sa lungsod ng Maynila. At ayon sa ilang mga tindera, bukas yung kanilang mga tindahan hanggang alas 7 ng gabi at yung iba naman ay hanggang alas 8 ng gabi kung saan para ito sa mga nais pang humabol na bumili ng kanilang mga kinakailangan ngayong holiday season. Ramdam na ang dagsa ng mga tao sa Divisoria Market. Ngunit dismayado ang ilang tindera dahil sa matumal na benta. Kapag ganitong holiday season nila, inaasahan na lalo pa sanang lalakas ang kanilang kita. Subalit kabaliktaran ang kasalukuyang nararanasan nila. Gaya na lang ng kwento ni Aling Rosalie. Kung dati-rati pagpasok pa lang ng Burr months ay marami na ang mga bumibili ng kanilang paninda. Ngunit ngayon, kahit ilang araw na lang bago ang mismong holiday celebration, hindi ganon karamihan ang bumibili. Nung araw kasi medyo mabili kami, mas mabili nung maraming tao, mga ngayon kasi parang birang-bira ang naninili, kaunti lang. Ganun lang. Hindi kagaya nung araw, pag pasok pa lang ng September, kumikita na kami. Ngayon November, wala pa rin. Halos parang mabili naman, kaya lang hindi talaga nung araw mabili. Isa sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng benta ayon kay Aling Rosalie ay ang nauusong online shopping. Bagay na pansin din ni Normie Naval. Aniya sa tagal na nilang nagtitinda sa Divisoria ay patumal na ng patumal ang bentahan nila mula nang mauso ang online shopping. Ngayon po medyo lang po, may matumal po minsan okay naman po. Di pare-parehas po. Yung online, yung iba, o malakas sa online din. Opo, yung iba. Yun parang unang mga sa amin, yung mga online, tapos yung mga Shopee. Yan ang nakakatalo talaga sa amin. Kaya siguro matumal din. Samantala hindi naman alintana ni Abul na nagtitinda ng torotot ang tumal ng benta sa ngayon. Ang mahalaga aniya ay ligtas sa huli ang kanyang paninda at umaasa siyang sa paglapit ng pagpapalit naman ng taon ay dumami ang bibili ng kanyang paninda.
Na ito na walang hindi bawal, saka yung paputok mahirap, mamaya mahuli ka. Yari ka ito, walang problema. Saka maganda to para sa mga bata. Sa kabila naman ng siksikan sa Divisoria kapag ganitong panahon, hindi alintana ng ilang mamimili ang dami ng mga tao na naghahabol mag-shopping sa Divisoria. Gaya na lang ni Oscar Dagohoy na galing pang Pasig City. Taon-taon. Kahit ibang araw, dito rin kami talaga mamimili. Kasi mas mura kasi dito ang bilihin. Tsaka marami kang mapipili. Sa halagang 100 hanggang 200 piso, ay makakabili ka na aniyan ng 6 hanggang 1 dosenang laruan. Maaari na itong ipangregalo o kaya naman ay paninda na patok rin kapag ganitong holiday season. Kaya si Roslyn na isa ring tindera ay sa Divisoria na namimili ng kanyang mga ibebenta. Mura. Mura sa Divisoria. Ito, ano lang to, 75. Matagal na. Dati sa tela ako. Ngayon, walang costume, tapos na. Laruan naman. Sa kabila ng online shopping option, ay marami pa rin gaya ni Oscar at Roslyn ang tumatangkilik sa mga produktong Divisoria. Ito pa rin anila ang lugar na babalik-balikan ng mga mamimili kung ang nais ay mapagkasya ang maliit na budget. Ngunit ang goal ay mapasaya ang marami. Sabay ng pagbagal nung daloy ng mga sasakyan at sa dami ng tao dito sa Divisoria ay may mga nakita kaming mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng Divisoria. Ito ay upang matiyak yung seguridad sa lugar. At bukod dyan, kaninang umaga ay may mga barangay officials din na nakakasakop doon sa ilang mga kalsada dito sa Divisoria na nag-ikot to check yung situation sa lugar. At kasi hindi maikakaila na kahit meron na yung online shopping or online platforms ay marami pa rin yung dumadayo at dumadagsa dito sa Divisoria dahil affordable nga yung mga mabibili at sari-sari yung pwedeng mabili. Gaya na lang nung mga damit kanina sa pag-iikot namin na may pambata at pangmatanda na sa halagang 50 pesos ay mabibili ka na. At bukod dyan, mayroon ding mga prutas, sporty needs, candies, chips at iba pang panregalo at iba pang paninda na maaaring mabili dito sa Divisoria. Kaya doon sa mga nagnanahi sumabol, dapat magbaon sila ng mahabang pasensya dahil yun nga, siksikan at traffic na dito sa paligid ng Divisoria. Ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Lalo pang dumami ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw. Ngunit ang ilang biyahe fully booked na. Mula sa PITX, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, wala na bang mga special trips na maaaring sakyan yung mga pasaherong hindi nakakuha ng ticket o biyahe? Magandang hapon, Monica. Ayon nga sa PITX Management ay may nakaantabay na mga tauhan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para mag-issue kaagad ng mga special trips sa biyahe ng bus sakali na magkulang ang mga biyahe patungo sa mga probinsya. Nasa 190,000 hanggang 200,000 na pasahero ang inaasahan sa ating hapon sa Babayang Gabi para sa mga probinsya. Ayon kay Colin Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, inaasahan na nila ang ganitong bilang ng mga pasahero ngayong Martes ng hapon, kung kaya't nakipag-usap na rin sila sa mga bus management para sa karagdagang bilang ng bus na babiyahe patungong probinsya. Marami po tayong mga bus companies na nag-commit to add their supply. And then syempre naman po, today po, marami po tayong mga LTFRB personnel na nag-i-issue na rin ng special permits para lang din po makatugon dun sa demand natin. Samantala, dahil sa kumakapal na bilang ng pasahero, may piling biyahe ng bus ng itinakdang oras ang fully booked na, tulad ng ilang biyahe patungong Bicol Region tulad ng Naga, Camarines Sur. Pero pagtitiyak ng PITX Management na hindi naman ito makakaapekto sa biyahe ng mga pasahero patungo ng Bicol.
hindi po fully book. Ang sinasabi natin fully book ay kunyari po may certain trip po tayo per hour na nagpo-fully book na. So marami pa rin naman po tayong trips dahil nag-prepare naman po tayo ng mga extra trip or di kaya additional supply para po matugunan natin yung demand, lalo na going to the Bicol region. Nakasakay sila ng bus, ulit magbaon lamang nakasakay siya. Saka sila Kensin Barelo, sa mga dance passenger na yung araw na maasa na sakay ng bus pauwi ng Bicol. At ganyan, hindi nila akalain na makakasibig agad sila ng ticket ngayong hapon. Since malapit na po yung Pasko, in-expect po talaga namin na marami pong tao na pupunta dito po sa PITX. And last minute na po kasi ito kasi po kaka-oath lang po ng ate ko po. So talagang biglaan lang po talaga yung pag-uwi po namin. Kaya wala naman sila sa Totoo. Oo, para hindi ka hassle. Para hindi ka nagmamadali. Kailangan talaga before, kung may pambili rin lang ng ticket, bumili na agad muna. Na-expect nga namin, nagulat ako, wala nga traffic eh. Mabilis ng biyahe namin papunta rito. Dagdag pa ng PITX, wala namang dapat ipag-alala ang mga for parent dahil pet-friendly ang naturang passenger terminal. Pet-friendly po ang terminal, so ina-allow po natin yung mga small to medium pets, including livestock po. So for the pets naman po, kailangan lang meron tayong vaccination, permits, and then syempre, meron cage at saka diaper din po para lang maiwasan yung pagdumi nila around the facility. And then yung livestock po, ina-allow po yan, usual naman pong dinadala ng ating mga kababayan yan dito. And then, of course, sa mga pets po natin, isasakay po natin yan sa loob po, hindi po pwede syempre sa ilalim. So, make sure lang po na nakipag-coordinate din tayo sa mga bus companies natin. Kaya naman laking tuwa ng for parent na si Charmel Rose Gaid na makakasama niya ang kanyang for baby sa biyahe. Masaya po. Kawawa naman po kasi kapag mag-isa lang siya doon. Tsaka wala din po siyang, wala pong mapagbibili na. Tsaka first time niya din po kasi makagala ng malayo. Samantala, patuloy naman ang paalala ng PITX management sa mga pasahero na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng sharp object at flammable items. Kanina may mga nakumpiska pa ring kutsilyo, lighter at gunting ang mga otoridad sa ilang pasahero. Matapos namang kumpiskahin ay ito itinurn over na ito sa mga tauhan ng Philippine National Police. Bukod sa mga PNP personnel na nakatalaga sa lugar, may mga medical personnel din na naka-standby duty para sa mga biyahero na mangangailangan ng atensyong medikal. Monica, kanina ay nag-ikot din. Ngayong hapon ay nag-ikot din si National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin dito nga sa PITX. At sa isang panayam sa kanya, sinabi nito na bagamat may mga nakukumpiskang mga ipinagbabawal na bagay, ay wala naman silang natanggap na ulat na mayroong insidente ng nakawan dito sa loob ng PITX. At yan muna ang ating update mula rito sa Parañaque City. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Tiniligsan ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste dahil sa mga aligasyon nito laban sa kanya. Tungkol ito sa umano'y insertion sa 2025 national budget ngayong hindi ito kongresista noong nakalipas sa Kongreso. Si Congressman Leviste naman pinagbibitiw na bilang chairperson ng House Committee on Public Accounts si Ridon para maimbestigahan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Una, super sinungaling si Congressman Leviste at pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito
noong pong 2024. Dapat managot si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa umano'y maling paratang at malinaw na pagsisinungaling nito ng akusahan si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may insertions o isiningit sa 2025 national budget. Hindi pa kongresista si Ridon noong 19th Congress nang aprubahan ang pambansang pondo taong 2024. Kaya naniniwala ang Bicol Saro Party List Representative na maaaring may batayan para ireklamo ang neophyte lawmaker sa ethics panel dahil sa anay pagsisinungaling nito. Pwede yung mangyari yun. Pwede yung maging batayan po yun. Kailangan niya munang tanggapin na talagang false imputation, false accusation po yung ginawa niya. No? So, we will, yung filing of charges, whatever it is, ethics or legal charges, that can come in time. No? Sa social media post naman nito, isang resolusyon ang inihain ni Congressman Leviste upang hikayatin ng Kamara na imbestigahan ng DPWH projects ng ilang construction companies. Gayon din ang umano'y insertions ng Bicol Saro Party List at koneksyon nito sa mga kumpanyang ito. Kabilang umano ang mga proyektong ito sa listahang compile ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung saan nakakuha ng kopya si Leviste noong Setyembre. Bukod dito, ipinanawagan din ni Leviste ang pagbaba sa pwesto ni Ridon bilang chairperson ng House Committee on Public Accounts para bigyang daan ang isasagawang investigasyon. Tugon naman ni Ridon. Karapatan po ng mga kongresistang gawin po ito. No? So, wala akong pumipigil sa kanyang gawin po ito. Pero alam po ninyo, bagong lahat, una sagutin niya muna yung mga tanong sa kanya. Nasa na yung listahan? Bakit mo hindi ito malabas? Lalo't higit, ikaw yung nagsabi na may senador, may congressman, merong mga executive officials at mga private individuals na meron pong insertions dito po sa Cabral list po na ito. Samantala, ayon naman kay House Committee on Ethics Panel Chairperson at 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, maaaring maging batayan ng reklamo ang aligasyon ng isang kongresista laban sa isa pang kongresista, lalo na sa issue ng flood control corruption scandal. Well, anything that infringes upon the dignity and integrity of the institution can be a ground for an ethics complaint. And maski sino po pwede mag-file ng case. Kahit na break po kami, handa po kami tumanggap ng maski anumang klaseng reklamo laban kung kanino man. And we will deal with it in accordance po with our rules and procedures. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na bumisita si Vice President Sara Duterte sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2. Ayon kay Secretary Remulla, ang pagbisita ni VP Sara noong October 19 ay para kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. at hindi para kay Ramil Madriaga. Kamakailan sinabi ng abogado ni Madriaga na 2 beses umano bumisita si VP Sara sa kanyang kliyente. Ayon kay DILG Secretary Remulla, may closed-circuit television footages ang warden upang mapatunayan si Teves ang binisita ni VP Duterte at hindi si Madriaga. Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Teves, hindi si Madriaga. May records yung warden, pinakita. The warden that was there present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. Sinisimulan na siyasatin ng mga otoridad ang mga gamit ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpuan sa kanyang hotel room sa Baguio. Naniniwala rin sa Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang ibang taong involved sa nangyari sa dating DPWH official. Ito ang balita ni Van Alvarez. As to the items left at the hotel room, particularly at the Ion Hotel, the National Bureau of Investigation have applied for search warrant to secure what are the items inside that hotel room para makuha, no? Kasi doon yung huling pinuntahan niya. Kutsilyo at mga gamot.
Ito ang ilan sa mga na-recover ng National Bureau of Investigation sa hotel room sa Baguio City nang yumaong si dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Philippine National Police, Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sumasailalim na ngayon sa pagsisiyasat kung ano ang kaugnayan ng mga ito kay Cabral. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection and or panggamit ka lang inside the bag. While the medications, we secure that, we put that into study. Dagdag pa ng PNP chief, nang sumailalim ang labi ni Cabral sa autopsy, isa sa tiningnan nila ay kung nagamit nito ang mga gamot na kanilang natagpuan. Sa patuloy na investigasyon, nag-apply na rin ng search warrant ang PNP para makita ang nilalaman ng gadgets ni Cabral. Ayon sa mga otoridad, ito'y upang malaman kung sino ang mga nakausap nitong individual o kung mayroon ba itong natanggap na threat sa kanyang buhay bago tuluyang mamayapa. We would like to find out from that tragic death, hours before that, days before that, and even weeks before that, kung ano ang mga nangyari, so that we can have good narrative kung ano yung what really transpired, compelling her to end her life on that ravine. Hawak na rin ng mga otoridad ang kuha ng closed-circuit television o CCTV mula sa pagpasok sa hotel sa Baguio, pagkain ng pananghalian at muling pagbaba nito sa hotel. Naniniwala naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang third party o iba pang taong involved sa nangyaring pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Yes. It is ruled out that there was a third party involved in the incident outside of the driver and the Yusek Cabral. Anya sa pinapakita ng mga ebidensya at maging sa post-mortem examination sa katawan ni Cabral, sinadya nito ang mga nangyari. It was apparent in that moment, I think her shoes were separate from the body, na tinanggal niya talaga sapatos niya bago siya tumakbo. At tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump. Samantala, nananatili namang person of interest ang driver nito. Ngunit ayon kay SILG Remulla, hanggang sa ngayon, walang conclusive links para madiin ang driver sa pagkamatay ng kanyang amo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nasa kanila na ang CPU at files sa opisina ng yumaong Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral. Kaninang umaga, formal na itinurn over ng Department of Public Works and Highways ang computer at files ni Undersecretary Cabral mula sa nakalipas sa 10 taon nito sa serbisyo bilang bahagi ng pagsunod sa Subpoena Duces Tesum ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga ito ay nasa kustodiya na ng kanilang opisina at mananatiling nakaselyo hanggat hindi pa naisasagawa ang digital forensic test. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naihahatid naman ang ating global correspondent na si Marvin Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa iyo dyan sa Pilipinas, Monica. Tiniyak ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na makikipagtulungan ang federal government sa State Royal Commission para maipatupad ang mas istriktong batas kaugnay ng gun ownership. Ayon kay Albanese, ipinapakita ng insidente sa Bondi ang pangangailangang bawasan pa ang bilang ng baril sa Australia, lalo't mas dumadami pa ang firearms ngayon sa bansa. Samantala, inaasahang boboto ang New South Wales Legislative Council sa mga panukalang itinuturing na pinakamahigpit na gun laws sa bansa, kabilang ang pagbabawal sa pagpapakita ng mga simbolong may kaugnayan sa terorismo. The terrible events at Bondi show that we do need more guns off our streets. The fact there are more guns in Australia today than there were at the time of the Port Arthur massacre is of real concern to Australians. My government is determined to address these issues with unity and urgency, not with division
and delay. Isang taon matapos ang pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng aviation ng South Korea, patuloy pa ring naghahanap ng hustisya at kasagutan ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi sa Jeju Air Flight 2216. Para sa kanila, hindi pa tapos ang laban, lalo na't nananatili ang mga tanong kung bakit nauwi sa trahedya ang isang insidenteng maaari sanang may mga nakaligtas. Ito ang balita ni Paula Porta. 초창기 사고 날 저기는 이 꿈속에 있는 것 같아요. 아무 기억도 없고 이게 내가 뭔 저기 하는가. 내가 지금도 1년이 다 됐어도 집사람 장례를 며칠 만에 치렀는지도 모르고 어느 날짜에 장례를 치렀는지도 기억이 안 나요. Ito ang masakit na alaala ni Park In-book na nawala ng 5 mahal sa buhay sa pagbagsak ng Jeju Air Flight 2216 halos isang taon na ang nakalilipas sa Muan International Airport. Isa siya sa mga pamilyang halos linggo-linggong bumabalik sa paliparan kung saan naganap ang trahedya. December 29, 2024, papalapag na ang eroplano mula sa Thailand nang tumama ito sa grupo ng mga ibon. Dahil sa pinsala, napilitan ng mga piloto na magmaniobra na nagresulta sa pagbangga ng eroplano sa isang konkretong instruktura sa dulo ng runway. 2 flight attendant lamang ang nakaligtas mula sa insidente. 너무나마 이제 믿을 수 없는 현실에 아직도 그냥 안 믿어지고 그냥 금방 들어올 것 같고 밤 되면 9시 반 10시 되면 야, 왜 예원이 안 오지? 막 Ganito rin ang hinagpis ng ina ng 24 anyos na cello instructor na si Yewon. Ayon kay Lee Yeon, katatapos lang ng kaarawan ng kanyang anak nang bumiyahe ito sa Bangkok. Anya, hanggang ngayon ay parang hindi pa rin totoo ang lahat at nakikita niya ang sariling naghihintay sa pagbalik ng anak. 그 기장님들조차도 거기에 그렇게 콘크리트가 있는 거를 몰랐다고 하니 진짜 이게 얼마나 그 동체 착륙해서 어쨌든 그 어려운 난관을 다 뚫고 내려오기는 했잖아요. 그 안에 다 살아 있었고. Para kay Lee, ginawa ng mga piloto ang lahat upang mailigtas ang mga sakay ng eroplano at hindi nila umano alam na may isang konkretong pader sa dulo ng runway. Ayon sa International Aviation Safety Guidelines, ang ganitong mga istruktura ay dapat gawa sa madaling mabasag na materyales, bagay na hindi nangyari sa bloke sa Muan Airport. Lumabas sa isang ulat kaugnay ng investigasyon na inilabas noong Hulyo na nagkamali ng desisyon ang mga piloto na naging dahilan ng aksidente. Bagay na lalong nagpatindi ng galit ng pamilya ng mga biktima. Ayon sa ilang pamilya ng biktima, hindi dapat isisi ang nangyari sa ilang tao kundi suriin ang buong sistema ng aviation upang hindi na maulit ang parehong trahedya. 엔진 조사 발표가 개인의 책임이다라고 나가는 순간 저희뿐만 아니라 모든 언론, 모든 국민들은 조종사가 개인이 잘못을 했네 라는 프레임으로 바뀌어버리기 때문에 그런 사고 조사가 저희가 잘못됐다라는 거를 항의하고 그런 발표가 나가면 안 된다라고 이제 해서 그때 이제 발표를 막았었던 겁니다. Sa kasalukuyan, sarado pa rin ang Muan Airport sa commercial flights. Sa loob ng terminal, makikita ang mga asul na laso, sulat at banner mula sa mga pamilya ng nasawi. Matapos ang trahedya, natuklasan ng pamahalaan na may 6 pang paliparan sa bansa na may katulad na konkretong estruktura. 5 na ang narefropet habang ang isa ay naasang ayusin sa susunod na taon. Ngunit para sa mga pamilya, hindi sapat ang mga hakbang na ito. Hanggat walang malinaw na pananagutan, mananatili silang babalik dala ang alaala ng mga mahal sa buhay at ang patuloy na pananawagan ng hustisya at kasagutan. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng pagbagal sa pagkaharga ng langis sa Venezuela matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa ilang oil tankers dahilan para mag-U-turn o ihinto ng mga barko ang biyahe palabas ng bansa. Ayon sa ulat, naapektuhan ang operasyon ng state-owned oil and natural gas company dahil sa mga interception ng US Coast Guard at sa patuloy pang pagbangon ng kumpanya mula sa isang cyber attack. Dahil sa tensyon,
Milyon-milyong bariles ng langis ang naiipit sa mga tanker at humihingi ang mga mamimili ng mas malaking diskwento dahil sa panganib ng biyahe. Kinondena naman ng Venezuela at China ang hakbang ng US at iginiit na labag ito sa international law. Pinangangambahan ang pag-akyat ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa posibleng kakulangan ng supply. Isinalaysay ng ilan sa mga residente malapit sa crime scene na pinaghulugan o pinagkahulugan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang kanilang mga naging enkwentro sa driver nito na si Ricardo Hernandez ilang oras bago natagpuan ang katawan ng dating opisyal. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Bumili pa siya ng sigarilyo. Nagtambay lang talaga siya dyan. Nagtambay lang siya dyan sa bandarian. Na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Personal na nakaharap ni Arnolfo Milo si Ricardo Hernandez, driver ni dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral, ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnolfo ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyo i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Kasunod ng balitang pagpapakamatay ng dating DPWH official, binalikan ni Mang Arnolfo ang naging encounter kay Hernandez. Aniya, naging palaisipan sa kanya kung bakit hindi agad binalikan ng driver ang dating opisyal gayong iniwan niya itong walang kasama. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw doon sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila na nakataas pa yung paa na parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa sabi, nasilip ako dito. Sinilip ko dito. Ganun lang. Baka pagod yun. Ayon naman kay Aramay Ginangan, bumili lang naman aniya si Hernandez sa kanilang tindahan at ordinaryo lamang naman ang ikinikilos ito. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin. Sa salaysay naman ni Ben Faustino, sa kanya mismo nagtanong si Hernandez at hinahanap nito ang iniwan niyang amo sa lugar. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos, nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, nakaparada ako doon sa bandaron sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko? Sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuan. Wala naman, sabi naman niya. Samantala dumami ngayon ang nag-oosyoso sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kunyari magpapagas yung mga motor o mga sasakyan, magtatanong lang kung saang banda nahulog si Ma'am Cabral. Curious lang, tinignan ko kung gaano kalalim. Pag ganyan kasi kalalim, eventually sigurado mortality rate ko mataas. Nauna nang nagpahayag si Interior Secretary John Vic Rimulya na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral at mayroon anya itong seryosong intensyon na kitlin ang sariling buhay batay sa lumabas na resulta ng inisyal na investigasyon.
Ganun pa man, sinabi ng Philippine National Police na kailangan pa ring hintayin ang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya bago magbigay ng konkretong konklusyon sa insidente. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa migit 240 million pesos ang naisauling pera sa gobyerno ng ilang personalidad, kasama na ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula sa iligal nilang kinita sa pamamagitan ng kickback sa flood control projects. Pinakahuli rito ay ang public contractor na si Sally Santos na nagsauli kahapon ng karagdagang 15 million pesos. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi naman sa iyo yan. Ibalik mo sa bayan. Inaasahang may magsasauli pa ng pera sa gobyerno sa mga susunod na araw o susunod na taon. Bahagi ito ng tinatawag na restitution ng mga individual kasama ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula sa iligal nilang kinita sa pamamagitan halimbawa ng flood control projects. Sa kasalukuyan, nasa 241 million pesos na ang kabuuang naisauli sa pamahalaan. Unang nagsauli si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara noong November 28 na nagkakahalaga ng 110 million pesos. Sumunod ang public contractor na si Sally Santos noong December 4 ng 5 million pesos. Nagsauli rin ng 40 million pesos ang dating DPWH National Capital Region Director Gerard Opulencia noong December 16. December 19, muling nagsauli si Henry Alcantara ng 71 million pesos kaya sa kabuuan ay nasa 181 million pesos na ang naibalik ni Alcantara sa pamahalaan. Samantala, muli ring nagsauli ng 15 million pesos si Sally Santos kahapon at dahil dito, 20 million pesos na ang naisauli nito sa pamahalaan. Ang halagang naibalik sa gobyerno ay buwis ng taong bayan at pinaniniwalaang maliit pa lamang kumpara sa sinasabing ninakaw sa kaban ng bayan. Ayon sa Department of Justice o DOJ, inaasahang patuloy ang pagsasauli ng pera ng mga personalidad na partikular na isinasangkot sa maanumalyang proyekto ng flood control. Sa pahayag kamakailan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, nasa 79 billion pesos ang nawalang pondo ng gobyerno dahil sa flood control projects. Ang mga isinauling pera ay idinaan lahat sa DOJ pagkatapos ay tinanggap ng Bureau of Treasury na siyang pinakahuling pupuntahan ng pera. Sinaksihan ito ng Land Bank of the Philippines, Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilinaw ng DOJ hindi garantiya na dahil nagsauli ng pera ay ligtas na sa pananagutang kriminal o posibleng kaso na kahaharapin. Sabihin man nila na maliit na halaga ito kumpara dun sa mga pag-uusapang bilyong-bilyong piso, no? Pero mas mahihina na kahit paano, paunti-unti may balik natin kaysa hintayin pa natin mawala ito. At ito'y may tago, may muldas, magastos. Sina Engineer Alcantara at Opulencia ay kasama sa qualified na maging state witness. Ang ibang nagsauli ng pera tulad ni Sally Santos ay wala pang sinabi ang DOJ kung kwalipikado na rin ba itong maging state witness. May napakalaking obligasyon din ng state witness. Magpakatotoo siya, gumanap siya bilang witness, haharap siya sa husgado, totoo yung kanyang mga sinasabi. Pag napansin natin na lumalabas at lumalabag siya sa terms and conditions ng kanyang pagpasok dun sa programa, pwedeng maging usapin yun at matanggal siya sa programa. Naniniwala ang DOJ na hindi madali ang pagsasauli ng pera lalo na doon sa mga naka-freeze ang kanilang mga account. Kaya naman inaasahan na patuloy ang proseso ng restitution. Kailangan nating unawain na meron silang mga accounts, no, like Mr. Alcantara, that are included in the freeze orders issued by the Court of Appeals. So it will really take a while before they would be able to get the money. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Heavy traffic sa North Luzon Expressway inaasahang titindi ngayong gabi. Latest na lagay ng trapiko, alamin.
24, Barsha. They wanted it. Release. The baseball pitch, Armada gone! And the biggest lead of the Marble, the MVP. Yes! Pagkatapos ng matinding bakbakan sa hardcourt, one team remain unbeaten. Congratulations to the AFP Cavaliers, UNTV Cup Executive Face-Off 2025 champions. Their beneficiary, AFP Educational Benefit Systems Office, will receive 2 million pesos. This is UNTV Sports and Charity. Win in sports. Win for charity. Nagbabalik na sa serbisyong bayanihan ang aksyonerang mabilis maghatid ng serbisyo para sa bawat Pilipino. Abangan po ninyo ako dito sa Serbisyong Bayanihan kung saan tutulungan po namin kayong lumapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa inyong mga tanong, hinaing, reklamo at sumbong. Tutok na tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, 4 p.m. to 4:30 p.m. sa UNTV. Serbisyong BH, umaaksyon, bagong henerasyon. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Ants are evidently one of the most hard-working insects. Researchers observed that an average worker ant rests for as little as 5 hours. But long before scientific studies figured this out, the Bible acknowledged these tiny creatures and gave us this wise advice. In Proverbs chapter 6 verse 6 it says, "Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise." The Bible also pointed out how we can learn from ants in preparing ahead of time, as is stated from Proverbs chapter 30 verse 25. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Learn more about ants from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatsin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay. Barangay Carmen at Inchican sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. All things in the universe have an end.
Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Dalawang motorsiklo ang nagkabanggaan sa dako ng Libis sa Quezon City kamakailan. Sugatan ng isang lalaki sa insidente na agad tinulungan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Mary Blaine Salazar. Habang nagsasagawa ng roving operation ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng C5 Eulogio Rodriguez Jr. Avenue sa Eastwood, Libis, Quezon City madaling araw noong December 21, napansin ng team ang presensya ng mga otoridad sa isang insidente ng banggaan ng dalawang motorsiklo. Nadatnan ng team ang dalawang lalaking rider, ang isa ay nakahiga sa kalsada at may mga galos sa muka, tuhod at kanang bisig nito. Agad nagsagawa ng assessment ang grupo sa biktima. Matapos ma-assess, nilapatan na ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang 50 anyos na sugatang lalaki. Tumanggi na rin ito na magpadala pa sa ospital. Samantala, wala namang natamong injury sa aksidente ang isa pang rider. Unahan po ako eh. Ako nga po yung binangga. Tapos parang ako pa yung nabangga ako kasi tumingin talaga ako sa waist ko. Pero hindi ako tumingin na nasa lane ako na mabilis. Andi dito ako pa right lane. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Mary Lane Salazar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ang rebyuhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pagkakaiba sa pagitan ng National Expenditure Program at inaprobahang 2026 General Appropriations Bill ng Bicameral Conference Committee. Ito ang ipinahayag ni Communications Secretary Dave Gomez isang linggo bago ang inaasahang ratifikasyon at turnover ng spending plan sa executive branch mula Kongreso. Ayon kay Secretary Gomez, pinakikilusan ng Pangulo ang kanyang team para mapadali ang agarang pagrepaso sa halagang nakapaloob dito kasama ang kakulang probisyon na napagkasunduan sa BICAM. Pag-aaralan at tutuntunan din ng grupo ang mga pagbabagong ginawa mula sa orihinal na isinumiting NEP. Nais-anya ng Pangulo na makatiyak na maayos sa magagamit ang pera ng taong bayan at mapupunta ito sa mga proyektong direktang mapakikinabangan at mararamdaman ng publiko. Binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang mga ulat ng local at foreign media na iniuugnay ang Pilipinas sa insidente sa Bondi Beach sa Sydney. Binigyan diin ng DFA na mahalagang matapos muna ng mga otoridad ang investigasyon at iwasan ang mga maling paglalarawan sa sitwasyong panseguridad ng bansa habang hindi pa kumpleto ang mga detalye. Ayon sa ahensya, mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga otoridad ng Australia sa ilalim ng umiiral na bilateral mechanisms upang tiyakin ang katotohanan ng mga impormasyon. Nanawagan din ng DFA sa media na tiyakin ng sigurado, balanse at tamang konteksto sa pag-uulat.
Iginit din ito na nananatiling committed ang Pilipinas sa pandaigdigan laban sa terorismo at violent extremism. Maglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng commemorative 10 peso coin bilang paggunita sa magiging ASEAN chairmanship ng bansa sa 2026. Ayon sa BSP, ilalabas ang bagong coin sa buong bansa simula sa Enero ng 2026. Makikita sa observe ng coin ang disenyo ng kasalukuyang 10 peso coin na bahagi ng New Generation Currency Series na may larawan ni Apolinario Mabini, habang ang reverse naman ay may ASEAN 2026 logo, BSP logo at QR code na naglilink sa BSP ASEAN 2026 hosting page. Ang Pilipinas ay magsisimulang maging ASEAN Chair sa 2026. Pinahinto ng administrasyon ni US President Donald Trump ang lahat ng 5 offshore wind projects na kasalukuyang ginagawa sa Estados Unidos matapos umanong makitaan ng panganib sa national security. Hindi tinukoy ng US Interior Department ang eksaktong banta, ngunit sinabi ng ahensya na may mga classified report ang Pentagon at dati nang binanggit ng Department of Energy ang posibleng problema sa radar interference ng mga naturang proyekto. Binatikos ng ilang mambabatas at opisyal ng mga apektadong estado ang hakbang at iginiit na matagal nang nasuri at napayagan ang mga ito. Nagbabala rin ang mga kongresista na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at pagkawala ng trabaho ang naturang hakbang ng administrasyon. Pinangalanan ni US President Donald Trump si Governor Jeff Landry bilang Special Envoy to Greenland sa kanyang talumpati nitong Lunes. Ninanais ng presidente na i-annex ang teritoryo na siyang nagudyok sa Denmark para pagpaliwanagin ang US Ambassador sa kanilang Foreign Ministry. Ito ang balita ni Mavian Dog. We need Greenland for national security. Ito ang tahasang pahayag ni US President Donald Trump matapos niyang italaga si Louisiana Governor Jeff Landry bilang Special Envoy sa Greenland. Ayon kay Trump, mahalaga umano ang isla hindi dahil sa mineral nito kundi para sa national protection ng bansa, lalo na laban sa banta ng China at Russia sa Arctic region. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Dagdag pa ni Trump, kailangan umano ng Estados Unidos ang Greenland at sinabi niyang si Landry ang mangunguna sa misyon upang isulong ang interes ng Amerika sa naturang isla. Agad namang umani ng galit ang hakbang ng Washington mula sa Denmark na may jurisdiksyon pa rin sa depensa at foreign relation ng Greenland. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. Ipinatawag ng Danish government ang US Ambassador upang humingi ng paliwanag kaugnay sa pahayag ng US President. Ayon sa Prime Minister ng Greenland na si Jens Frederik Nielsen, hinihiling ng kanilang bansa na respetuhin ang kanilang territorial integrity at hayaan silang magdesisyon sa kanilang sarili. Aniya, ang pagkaka-appoint sa Special Envoy ay hindi magdudulot ng anumang pagbabago sa Greenland. Ang Greenland ay may extensive na self-government simula 1979. Gayunman, ang kanilang defense at foreign policy ay nananatili sa kamay ng Danish government. Nagsanhi ng galit mula sa Denmark ang pag-appoint ng US President kay Landry bilang Special Envoy sa Greenland dahil nagpapakita itong pinapalagay ng US na hiwalay ang Greenland sa Denmark at pinapahiwatig ni Landry na tutulungan nitong maging parte ng United States ang Greenland. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng Russia ang buong suporta at kooperasyon nito sa Venezuela laban sa umunoy maritime blockade at mga hakbang ng Estados Unidos na tinawag nitong paglabag sa international law. Sa isang phone conversation, tinalakay ni na Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at Venezuelan Foreign Minister Ivan Gil ang umano'y hostilities ng US sa Caribbean at nangakong magbibigay ng diplomatikong suporta ang Moscow kabilang ang pagkilos sa United Nations Security Council.
Nagbabala ang Russia na ang pinalakas na maritime presence ng US ay may malawak na epekto sa regional stability at banta sa international maritime transport. Ang pahayag ay kasunod ng pagdepensa ng Venezuela sa sarili laban sa mga seizure ng oil tankers ng US na tinawag ng Caracas na state-sponsored piracy. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Ramdam na ang bulto ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation, umaabot ng hanggang 170,000 ng mga pasahero na dadagsa sa paliparan kada araw. Magpapatuloy nila ang ganitong sitwasyon hanggang January 4. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga paghahandang ginawa ng NAIA para sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season? Monica, pagsasaayos ng mga pasilidad ang patuloy na ipinatutupad dito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, pangunahian ng pamunuan ng paliparan na New NAIA Infra Corporation o NNIC. Katuwang niyan ang Manila International Airport Authority o MIAA. Fully prepared o handang-handa ang NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season ayon sa NNIC. Batay sa datos ng MIAA, umaabot na ng mahigit kumulang 170,000 ang bilang ng mga pasahero sa NAIA kada araw simula noong December 20. Nasa mahigit 3 hanggang 7% ang itinaas na mga bilang ng mga pasahero kumpara noong nakaraang taon. Mas mataas yan ng mahigit kumulang 20 hanggang 30,000 pasahero kaysa sa mga regular na araw na nasa 140 hanggang 150,000 lang ang dami. Sa pahayag na inilabas ng NNIC, aabot ang nasa 2.5 million passengers ang dadaan sa NAIA simula December 20 hanggang January 4, kung saan may daily passenger traffic ito na aabot ng 170,000. Bunsod nito, activated na ang Oplan Biyaheng Ayos sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR para sa pangangasiwa ng bulto ng mga pasahero dito sa NAIA ngayong holidays. Kabilang sa mga paghahandang ito ang pagtatalaga ng mga karagdagang tauhan para sa operasyon ng mga passenger assistant desk sa lahat ng mga terminal. Pinalakas rin ang koordinasyon sa pagitan ng mga airline company at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Noong nakaraang linggo, binuksan na rin ang mga bagong electronic immigration gates at self-check-in kiosks sa NAIA na pinangunahan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gumagamit ang mga sistemang ito ng passport scanning, facial recognition at automated check-in technologies na layong mabawasan ang oras ng proseso at pagpapabilis ng passenger flow. Pinaalalahan na naman ng mga pasahero na maglaan ng dagdag na travel time at alamin ang mga kondisyon ng trapiko. Pinapayuhan rin ang NAIA passengers na mahigpit na sundin ang mga regulasyon sa pagdadala ng baggage, kabilang na ang mga restriksyon sa pagdadala ng power bank. Monica, sa ngayon ay wala pa rin namang naipaulat ang NIAA ng mga kanseladong flights at nananatili naman ang peace and orderliness dito sa loob at labas ng NAIA. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Stranded sa BFCT Terminal sa Marikina ang ilang pasahero na biyaheng Visayas dahil sa delay ng pagdating ng mga bus sa terminal. Samantala sa Maynila, fully booked na hanggang December 26 ang biyaheng papuntang Northern Luzon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit naman naantala yung dating ng mga bus dyan sa BFCT? Monica, nagkaroon ng aberya doon sa mga biyahe ng mga barko na sinasakyan ng mga bus na
dito sa terminal o sa BFCT terminal. Kaya yung biyahe ng ating mga kababayan dito ay naantala rin. Kasama ang kanyang asawa galing pa ng Bicol, papunta sa Calibo, Aklan para dumalo ng kasal. Kagabi ang schedule ng kanilang biyahe paalis dito sa terminal, pero hanggang ngayon wala pa ang kanilang bus na sasakyan. Hindi nga dumating dahil na-delay daw sa Batangas, Tepier. Pero ngayon darating, pag dumating ang bus, sakay kami kaagad. Maluwag na kayo, konti lang kami. Sabi namang Isidro, mas marami ang stranded kahapon, pero ang iba nakasakay na kagabi hanggang kanina. Ngayong gabi inaasahan nilang darating na ang kanilang bus na sasakyan. Ako tambak yan, ganyan. Ang kargada, daming tao talaga. Siksikan to pati itong puwan, tambakan kahapon. Dahil ang mga bus dito sa BFCT ay isinasakay sa barko para makatawid ng dagat, kapag nagkaroon ng aberya sa barko ay apektado rin ang turnaround ng mga bus. Sa sobrang dami ng panakay ng barko, hindi na kaya kaya nga na-delete yun. Na-delete sila. Nakasakay kasi sa Tugo yun. Na-delete namin yun, sakay ng Tugo ng alas 11, alas 2 na umalis ang Tugo doon, galing ng Katiklan. Kaya nga na-delete sila. Dapat sana umalis dapat ang schedule ng Tugo, maaga yun, mga alas 8 yun sa umaga doon. Alauna na lumabas doon. Sabi ng isang bus company, noong huling linggo pa lamang ng Nobyembre ay fully booked na ang kanilang mga biyahe mula December 19 hanggang 23. Ngayon, hanggang December 29 ay wala na ring bakante. Samantala, sa bus terminal sa Maynila, fully booked na rin ang biyahe ng bus hanggang December 26 papuntang Northern Luzon, gaya ng Isabela, Cagayan at Tabuk sa Kalinga. Walang maraming pila ng pasahero na makikita dahil naka-advance booking na ang karamihan sa pasahero, kaya diretso na sila sa kanilang mga bus. Hindi rin nakakaroon ng problema sa turnaround ng mga bus dahil walang traffic sa kalsada. Dahil weekdays ang okasyon, mahaba rin ang panahon ng ating mga kababayan na uuwi sa probinsya. Kaya hindi rin naiipon ang mga pasahero sa mga terminal. Magandang ikot at cycle ng bus natin kasi una-una walang traffic. Kaya laging on time ang alis ng mga bus natin. Gaya ni Bina, kasama ang asawa at anak na lumuwas sa Maynila noong December 17 para sa oath-taking bilang bagong nurse. Pero dahil matatapat sa holiday rush ang kanilang pag-uwi pabalik sa Isabela, mas sinecure nila ang kanilang ticket pa-uwi. Sinecure namin yung una kasi peak season po kasi talaga ngayon, kaya mas sinecure pa namin yung pabalik kaysa sa papunta. Kasi nung papunta dito is okay lang, wala masyadong pasahero. Monica, kanina bago tayo umere ay may mga ilang bus pa ang dumating dito galing ng Samar at Leyte. At nagload lamang sila ng pasahero at agad din silang umalis. At inaasahan natin na hanggang mamaya may mga darating pa na bus dito para naman suduin yung iba pa nating mga kababayan na dito nananatili. At yung iba kanina pang umaga, meron kahapon pa nandito sa terminal. Paalala sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga magbabaka sakali doon sa mga terminal gaya dito sa BFCT dito sa Marikina, ay mangyaring kumontak muna doon sa mga bus company para makatiyak at hindi kayo ma-stranded at hindi masayang yung oras ninyo papunta rito. At wag na rin silang magdala hanggat maaari ng maraming bagahe. At yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mariing pinaalalahanan ng mga otoridad sa Davao City ang bawat residente at mga bumibisita sa lungsod na nananatiling mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga paputok bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong holiday season. Ito ang balita ni Clarice Tuabi. Since na-enjoy ni nato nga walay paboto diri sa ato ang syudad sa Davao, ang gusto sa ato ang City Director is pa-sustain nga walay mga disgrasya. Other than that days nga wala gyud ma-record
nga ma-injured no and makuha nato ang zero incident. Sa pagpasok ng holiday season, mahigpit na pinapaalala ng Davao City Police Office na ipinagbabawal pa rin sa lungsod ng Davao ang paggamit ng paputok. Bukod sa karaniwang firecrackers, bawal din sa Davao ang anumang uri ng improvised explosive devices. Ang sinumang mahuhuling lalabag sa ordinansa ay papatawan ng multa, posibleng makulong at maaaring maharap sa mga kasong kriminal. Dahil dito pinaiigting ng DCPO ang pagpapatrolya sa buong lungsod upang bantayan at agad hulihin ang mga lalabag sa firecracker ban. Ayon sa DCPO, no mercy ang ipatutupad laban sa mga mahuhuli. Ibig sabihin walang areglo o settlement sa sinumang lalabag. Atong giawhang yun ang tanan ma'am, kung naa sila madunggan, mahibawan nga nagapabuto silang lugar, kung pwede matawag sila dayon ma'am no, sa ato ang nearest police station or call the Central 911 para maadtuan dayon nato o dili na sila makakos pa og kadaot. Ipatutupad din ang one-strike policy laban sa mga gun owner na gagamit ng baril bilang paputok, kasama ang mga miyembro ng pulisya sa Davao Region. Na kung naay PNP personnel nga magpabuto sa ilahang baril, unya kung asa siya na belong na station, mag one-strike policy yuta na ma-relieve no kay nag-fail ang commanding officer na mag-remind kay kapila naman yun na na magbantay, magpahimangno sa iyahang mga sakop na bawal jud no kay dili lang man ingon na one strike policy si commanding officer at stake man pugod ang ilang trabaho. Bukod sa firecracker ban, tututukan din ng pulisya ang mga kaso ng nakawan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas matindi at mabigat na ang trapiko na haharapin ng mga motoristang dadaan sa North Luzon Expressway ngayong gabi. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa Balintawak Toll Plaza at ramdam na bang dagsa ng mga sasakyan? Magandang gabi, Monica. Ramdam na ang mabigat na trapiko at usad pagong na daluyan ng mga sasakyan sa RFID at cash lanes ng Balintawak Toll Plaza. Sanhi ito ng sabay-sabay na pag-alis ng mga motoristang Panorte at Pamaynila para sa holiday vacation. Nakadeploy na ang mga patrol personnel ng NLEX upang mag-manage ng trapiko. Subalit nananatiling mabigat ang daluyan dahil sa dami ng sasakyan. Apektado ng holiday rush ang mga motorista sa north at southbound ng North Luzon Expressway o NLEX. Bandang alas 12 ng tanghali kanina, nagsimulang maranasan ang slow-moving traffic sa Balintawak at Bukawi Toll Plaza, pati na sa Mindanao Avenue. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio, inaasahan pa ang mas matinding congestion ngayong gabi dahil sa pag-uwi ng mga motorista. Hindi lang po yung pauwi ng mga probinsya kundi yung pabalik din ng Metro Manila. At yun nga, inaasahan natin today hanggang hapon, maging mamayang gabi siguro. And then kung meron man pong hahabol bukas, baka hindi na po ganun karami, lalong-lalo na yung bandang hapon. Sinabi pa ni Ignacio na peak hours ay posibleng lumampas sa 400,000 ang bilang ng mga sasakyang dadaan sa NLEX. Ang normal daily average po natin kasi for NLEX is nasa around 350,000, so maaring tumaas ito ng more than 17,000 or 17,500. Ang SCTEX naman nasa 80,000, so maaring tumaas ito ng 4,000. Pero syempre yung ating mga peak hours, maaring talagang mas lampas po talaga doon sa 5% dahil yung maghapon naman po meron ding lean hours tayo. Ilan sa mga motorista gaya ni Jason Salonga na papuntang Pampanga at Michael De Hoson na biyahe naman ng Nueva Vizcaya ay nagparehistro at nagpa-load sa One RFID upang makaiwas sa mahabang pila sa cash lanes. Para po makiwas, sobrang haba kasi ng pila ng cash eh. So sinabi po nung sa kasama ko,
nagpaano na kami ng RFID para hindi na kami sa pila ng lalo pag pauwi kami ng Manila. Ang haba ng traffic niya sigurado. Sa cash, yung pila ng cash. Maraming volume talagang sakyan ngayon. Kahit naka 1 FRD ka, sa volume ng sakyan, talagang pipila ka sa tuloy. Sa auto si dalawang kan, pero pag dire-diretso na lang. Siyempre, pakiusapan na lang na hindi magkakaproblema sa tuloy. Ayon pa sa NLEX, posibleng magpatuloy ang mabigat na trapiko sa cash at RFID lanes hanggang hating gabi. Wala namang ipatutupad na counterflow sa NLEX at SETEX. Inaasahan din ang panibagong heavy traffic sa Enero 3 ng hapon hanggang Enero 4 ng gabi dahil sa pagbalik ng mga motorista sa Metro Manila. Kadalasan po parehong direction ay nagkakaroon po tayo ng build up at inaasahan po natin ganyan hanggang siguro yung pagbalik na po talaga ng January 3 ng hapon. Meron na po tayo mga uwi mga kababayan, pero mas inaasahan pa rin po natin yung January 4 ng hapon hanggang gabi at maging yung early morning po ng Monday, January 5. Bukod sa trapiko, naka-alerto rin ang NLEX sa mga insidente ng pambabato ng sasakyan matapos ang kamakailang pananaboy ng sa isang bus sa Balagtas, Bulacan habang namang wala namang naitalang insidente o minor accident lamang na-record. Sa oras na ito, kontrolado naman ng NLEX Management ang sitwasyon sa expressway. Para sa mga emergency at aberya, maaaring tumawag sa NLEX hotline na 0-35,000. Monica, sa sitwasyon ngayon dito sa Balintawak, kung mapapansin natin talagang halos lahat ng pila at talagang punong-puno itong RFID at cash lane. At 5 cash lane na nga ang ginawa ng NLEX Management. Sakali talagang dumagsa pa rin ang maraming mga motorista kung saan nga ay nasa 2 kilometro na yung haba ng pila ng mga sasakyan. Ayon sa kay Robin Ignacio ay magbubukas sila ng toll gate barrier kung saan nga ay gagawin nila itong cash lane, yung mga ilang RFID lane. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa inyo dyan. Monica? Maraming salamat, Nestor Torres. Pinayuhan ng isang shipping company ang mga pasahero ng barko na dadaan sa Manila Northport Terminal na maagang magpabook. Tiniyak naman ito na maaari pa silang makapag-accommodate ng mga pasahero sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, may mga biyahe pa ba ng barko ngayon dyan sa Manila Northport? Magandang gabi, Monica. Ngayon ay wala na 2 biyahe lamang ng barko sa Manila Northport Passenger Terminal ngayong araw. Umalis na ito kaninang umaga at tanghali. Bukas naman, Monica, ay isang biyahe lang ng barko ang aalis dito sa pier. Ayon kay To Go Travel Business Head Francis Chua, fully booked na ito, no? Samantala sa December 25 at 31 ay walang operasyon ng terminal. Hinikayat naman ni Chua ang mga pasaherong uuwi na magpabook ng kanilang ticket ng maaga via online o kaya magtungo sa mga accredited na agent partners at stores ng kumpanya. Payo din ng To Go na iwasang pumunta sa pier kapag walang ticket. Hindi niya masisigurado kung pwedeng mai-accommodate. Sa susunod na linggo ay pwede pang mag-accommodate ng pasahero. Ang depende anya sa kanilang destinasyon kung madalian o mahalagaan niya ang biyahe pumunta dito sa pier para humingi ng tulong. Bagamat tilinaw ng To Go na hindi rin nila maipapangako na ma-accommodate ang mga ito. Wala ring dagdag na biyahe ang travel company nitong long holiday season. At karagdagan din payo ng doon sa ating mga kababayang biyahero, bukod sa sila ay maaga pong magtungo dito sa terminal, ay iwasan na pong magdala noong mga ipinagbabawal na mga item tulad ng mga matutulis na bagay, lalo na kung yan ay baril dahil magdulot lamang po yan ng aberya sa inyong mga biyahe. Para sa mga karagdagang impormasyon ay magtungo lamang po sa official Facebook page ng To Go Travel para hindi magkakaroon ng problema doon sa maaaring biyahe ng ating mga kababayan dahil malaman nila doon kung mayroon bang cancellation o pagbabago sa oras ng kanilang biyahe. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento.
Itinanghal bilang Best K-Drama of 2025 ng Time Magazine ang Korean series na When Life Gives You Tangerines. Ito ang 2025 series na pinagbibidahan ng mga kilalang Korean actor na sina Park Bo-gum at IU. Pinuri ng Time ang serye bilang one of the year's best TV series full stop dahil sa kakayahan nitong gawing kahanga-hanga ang karaniwang kwento ng buhay. Ang 16-episode series ay dinirect ni Kim Won-suk at isinulat ni Lim Sang-chun ay ipinalabas sa Netflix ngayong taon. Sinundan sa listahan ang Way Back Love, third season ng Squid Game, Tempest nina Jun Ji-yoon at Our Unwritten Soul nina Park Bo-young, Park Jin-young at Ryo Kyung-soo. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po at shoutout kina Ulysses Carullo, Janine Sorilla, Antonio Santos, Jasmine Binas, Bernard Balyena at Felicitas Bernardo. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya pa po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 4:3 na nagsasabi, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.